version, Matthew 19, verses 16 to 30. Whatever versions that you have, please read out loud. What do I mean by reading it out loud? Please open your mouth and read it out loud and read along with me. Matthew 19, verses 16 to 30. Let us begin. And behold, a man came up to him saying, Teacher, what good deed must I do to have eternal life? And he said to him, Why do you ask me about what is good? There is only one who is good. If you would enter life, keep the commandments. He said to him, Which ones? Jesus said, You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not bear false witness. Honor your father and mother, and you shall love your neighbor as yourself. The young man said to him, All these I have kept, what do I still lack? Jesus said to him, If you would be perfect, go, sell what you possess and give to the poor, and you will have treasure in heaven, and come, follow me. When the young man heard this, he went away sorrowful, for he had great possessions. Verse 23, And Jesus said to his disciples, Truly I say to you, only with difficulty will a rich person enter the kingdom of heaven. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of heaven. When the disciples heard this, they were greatly astonished, saying, Who then can be saved? But Jesus looked at them and said, With man, this is impossible, but with God, all things are possible. Then Peter said in reply, See, we have left everything and followed you. What then will we have? And Jesus said to them, Truly I say to you, in the new world, when the Son of Man will sit on his glorious throne, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone who has left houses or brothers or sisters or father or mother or children or lands for my name's sake will receive 100-fold and will inherit eternal life. But many who are first will be last, and the last first. May the Lord bless us upon the reading of His word. Let us pray. Heavenly Father, to you belongs all the glory and the honor and the praise. We thank you, dear Lord God, for your word. We know, Lord God, that the Holy Spirit will teach us today the importance, of God, on what we need, Lord God, to break the kind of hindrances that will hinder us of following Christ alone. Father, I pray that you will put your hand on the handle of your instrument and let us work together only for your glory and for your honor. I pray, dear Lord God, that your word will sink deep within our hearts and it will not drop to the ground and die. Apan Ginoong Dios, mamunga kini sa mong kasing-kasing ug unahuna Ginoo. Ug amo kini kinabuhi, Lord God, throughout the days of our disruption. And Father, we pray, Lord God, that nobody will be able to steal your word from us. Salamat, Ginoong Diyos. All glory and praises belongs to you alone. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Radical discipleship. Remember this when before Jesus ascended to heaven, His great commission was to go and make disciples. A lot of times I mentioned this. Even the last time that I preached 3 Sundays ago. Kay katong pag month of May, di ba 5 man to ka Sunday? 3 Sundays ago. The Great Commission commanded us to go and make disciples. Not go and make church members. Not go and make believers. Not go and make members of an institution. But what is the
unsa ang pinaka-command ni Ginoong Jesus kanato? Go and make disciples. A lot of instances, mga kaigsoon, as we read along through the New Testament, sa diya ka magbasa kita sa New Testament, a lot of times, Jesus, even nga mag-challenge siya sa mga tao, He will not say, come and believe in me. Never in the scriptures, nga si Ginoong Jesus, nag-challenge or nag-invite siya somebody to come and believe in Him. But unsay kasagaran nga challenge ni Ginoong Jesus, every time a person will encounter Christ. Most of the time, Jesus, our Lord Jesus, will challenge a person, come, follow me. Dol kamo kanako, og musunod kamo kanako. Wa siya magigon, dol kamo kanako, og mutuo kamo kanako. Wa siya magigon, dol kamo kanako, og mahimo kamong Kristohanon. Wa siya magigon, dol kamo kanako, basta tanawa lang yun ko. But most of the time, Jesus will say, come, follow me. Di ba kasagaran kung magilaila og tao or kanabitang naatay kanabitang i-endorse or magi mga negosyante dire or kung naatay kanabitang i-promote na product, unsay kasagaran nato isulti sa mga negosyante. Sige, sulayi usa. Di ba? Kasagaran musulti. Di ba kasagaran musulti ta mo promote kita og products, sulay usa. Nagko imo na masulayan, unsay imuhang kanang kasilatian sa imo pagsulay sa product, then contact lang sa ko, then order lang sa ko. Jesus didn't say that nga, sulay. Jesus didn't say, tanawa sa agod nga, kung makaya ba nimo? Jesus didn't say nga, sulay sa agod, kung makayon ba ka niini? But Jesus would instantly, directly kami siya, come, follow me. Kabalo mo, saan naging command sa scriptures nga na ay word nga gingon dito sulay mo ang paghatag. Mo na paghatag sa tithes and offering, and it is the only command nga nasulti dito sulay ako. But most of the time, Jesus will invite us, come, follow me. Pero sa atong gibasa kaganina, sa ating ibasa sa passage kaganina, lahi ang tumong sa dato nga, describe pa siya din the rich young ruler. Lahi ang naa siyang kasing-kasing. Lahi ang iyang tumong nga iyang ginapangandoy sa kinabuhi. Nga wa siya kabantay, nga ang goal sa iyang kinabuhi, contrast di ay, sukwahi di ay sa unsay dapat buhaton nga para ang tao makabaton o kinabuhing walay katapusan. Muna pakutanan niya, verse 16, and behold, a man came up to him saying, Teacher, what good deed must I do to have eternal life? This person makaigsoon, is concerned para sa espirituhan ng kinabuhi. This person, makaigsoon nga, in spite nga dato siya, is something interested regarding Christian life. Interesado siya. Interesado siya, mana ni siya ni Ginoong Jesus. Interesado siya, bahin siya ang kalak. Interesado siya, bahin sila kinabuhi kung asa padulong. The fact in idol siya ni Ginoong Jesus, he was most interested. But nalagi makapahinder niya, and later on, ato nang mahibawaan din sa pulong si Ginoo. Supposedly, I was not planning to have a PowerPoint, but pag-review na ko sa message kagabi, managdalag yun ang prompts ako, just do a PowerPoint because I will be adding more scriptures as a foundation. So, mato nga, to God be the glory, kitagan sa kukusok niya, nahuman kong himong PowerPoint, happy talauna. But praise the Lord.
Once again, Brother Jojo preached last Sunday regarding the marks of a disciple. Now, I would like to tackle what are the hindrances. What hinders us from following the Lord Jesus? What hinders? Because in order for us, in order to follow Jesus, we must identify and break the pride that we have that hinders us from following the Lord. Kabalo mo, kinsa na po yung pinaka-number one nga mo hinder na to sa pag-follow kang Christ? Kabalo mo, kinsa yung pinaka-number one nga mag-hinder na to sa pag-follow kang Christ? Ayaw tudlo si mutapad. Ayaw tudlo sa mutapad. Tudlo ang imong kaugalingon. Everybody point at yourself. Kinsa makapahinder na to sa pag-follow ni Christ? Ang uban lagi ninyo, nanglingi lagi sa tapad. Kinsa makapahinder? Ourselves. Kaya naman, we have what we call so much pride. Remember this. Even though wala na tayo ginadala ng mga idols or statues or most of us nahimong Kristohanon gipang renounce ang mga idolatry. Pero namang usa ka idol nga powerful kayo. Kabalo ba mo nga naay usa ka idol na powerful kayo nga mobira nato pagbalik? Kinsa nga idol? Kinsa nga idol? Tudlo ra pa nimo kagalingon. Everybody point your thumb against sa inyo ha. Kini na po gihapon ang makapabira na to. Oh. Kini na po ang ato ang pride. That's why in order to follow Jesus, we must identify the pride. At sumala sa tagibasa, there are two persons. There are two persons actually dili na di ang rich man. Dili na di ang dato ka tao nga nindol ni Ginoong Jesus. Napoy usa ka disipulo diri nga napoy garbo. Nga posible pag yun ay gihapon nga bisag nagsundod na ka ni Ginoong Jesus, posible pag yun ay gihapon nga mohinder nimo. Sa imo nga tinod-anay nga kinabuhi nga pagsunod ni Ginoong Jesus. What are the pride? Unsa man nga pride? Unsa man nga pride makaigsoon nga makapahinder nato sa pagsunod ni Ginoong Jesus? Supposedly, I'm just planning to do a storytelling and a more exposition, but the Spirit just led me to really exact words nga mag-describe ni ini nga straightforward. And I don't know if I will get a whole lot of amens in this passage, in this message today. Number one, the pride for perfection. Mo na pinakauna nga mohinder ka nato, the pride for perfection. Nga naman, balik ko na ito pagbasa. Behold a man, ang tao, ang rich young ruler, naindol sa Ginoong Jesus, and he asked the question, Teacher, what good deed must I do to have eternal life? Ang gipukutan na ni Ginoong Jesus, Ginoo, how could I have eternal life? Pero pakutan na niya, unsa may maayo nga buhaton Ginoo, nga para maangkon nako ang kinabuhing walay katapusan, para maangkon nako ang klase nga kinabuhi nga maglakaw diha sa usa ka pakakristohanon, nga maangkon nako ang kinabuhi nga bisan sa akong kadato, sure gyud gihapon ko nga naay eternal life. Pero kabalo mo, sa tabag ni Ginoong Jesus, why do you ask me about what is good? Ngano nakutana ka man ako, what is good? Or sa laktaw nga pakasulti, why do you ask me, o unsay maayong buhaton? And then, at tabag ni Ginoong Jesus, there is only one who is good.
Other version, nagsulti nito, other passages, other gospels sa Luke or sa John or sa Mark, nakikita ko dito, only God is good. Nagsulti sa Ginoong Jesus, why do you ask me or why do you call me good? Only God is good. God is good. Kana, may nanindot na uptake. God is good. And all the time. Only God is good. Which means, sa lakto kay pagkasulti ni ini, iyang giinan ng dato nga tao, ano ba kung tanaw ka man ako kung sa'y maayo, kay bisag kung sa panang maayo mo buhaton, wa kay ayo. Murag sa lakto kay pagkasulti, kini bitang Cebuano nga, Cebuano nga lingwahe ba, kada bitang direkta gyud kaayo nga kanang direkta kaayo nga pagkasulti. Mura bitang pagkasulti, ngano makutana makadako kung unsay maayong buhaton. Kay bisag unsa pa na imong maayong buhaton, wa kay ayo. Kay kaya naman, only God is good. Ingon ni maguni ang tendency sa tao. Basta lang kung unsay maayo para nako, mao na akong buhaton. Basta lang kung unsay maayo para nimo, mao na akong buhaton. Basta lang kung unsay makaayo nato, mao na atong buhaton. The fact is, bisag unsa pa nang maayo nga buhaton, atubangan sa Dios kitang tanan makasasala. Atubangan sa Dios, there is none righteous, not even one. Mga nakasulti din sa Romans 3:9-11, it says here, what then? Are we Jews any better off? Nasulti si Apostol Pablo, kami ba mga Hudeo, mas maayo pa? No, not at all. For we have already charged that all, both Jews and Greeks, Jews and Gentiles are under sin. As it is written, none is righteous. No, not one. Kitang tanan, makasasala ta. Bisag pangalan pa kag perpekto, nobody is perfect. No, not one. I just had this in mind karon. Unsa man kay pinaka, you know what's the history sa Buddhism? You know what's the history sa Buddhism? Nakailan ba mo ni Buddha? Nakakita mo ni Buddha? Nakakita mo ni Buddha? Dili ning Buddha, dili ning tao sa tubangan ha? Parehara mi kanak pero di ko sa Buddha. Nakakita ba mo ni Buddha? Actually, kana si Buddha, si Siddhartha Gautama, mao gyud na iyang real name, he was a prince in Nepal. Nagdako siya sa palace, wa gyud siya gi-expose sa gawas. Kaya ganaban, ang ginikanan, dili gusto sa ginikanan nga si Siddhartha Gautama makakita og evil. Dili gusto mga ginikanan nga si Siddhartha Gautama makakita og wickedness, makakita og problema sa gawas, makakita og naay mga masakiton, makakita og naay mga tao nga nakalisod-lisod. Mao na nga wa gyud siya pagawsa sa palas. Pero kung every time kasi si Siddhartha Gautama gusto siya nga mogawa sa palas, paghatag gyud ay nag-command ang hari. Maghatag og command ng hari, ipahipos tanang tigulang, ipahipos tanang masakiton, ipahipos tanang pobre, ipahipos tanang problema. Kanabita mga tao ka na society nga makita ka na problema. Kaya aron the time nga mogawa si Siddhartha Gautama, at least ang iya makita, puro enjoyment tanan, puro kalipay tanan. One time, si Siddhartha Gautama, ning gawas siya, naay usa ka tigulang nga wala mahipos. Ya, sa diha ka pakakita niya sa usa ka tigulang nga wala mahipos. Nihunong siya. Na-shock siya. Dito siya na-wonder.
Karon pa ko kakita ni ini. Karon pa ko kakita tao nga nagantos nga tigula nga nagdagsong ko niya bako. Dito siya ka-realize. Pag-uli nila sila ha, yung question niyang father, yung mother. What is this? That I thought in my whole life, puro ra maayo tanan. Puro ra kalipay tanan. Kasi si Siddhartha Gautama, nagdako siya nga wala siya ka-realize the presence of evil in the world. That's why he pondered upon himself. Gusto siya nga makakita question, why is it that there is evil? I thought ka good tanan. Nandito, nigawa siya sa palace. Gusto siya mubiya sa palace. Kaya gusto siya nga mag-meditate. Kaya gusto niya pangitaon unsay pinaka-reason sa evil at all. O kabalo mo unsay gibuhat. I just forgot sa long span of time. Dito, mao na to yung ginabuhat na ginatawag nga transcendental meditation. Mao na position ni Siddhartha Gautama nga Buddha. Pero batay picturean ko ninyo hanya, itapad ninyo sa statwa nga Buddha. Dito, nag-meditate siya. Ang problema lang, kay wa siya nangita og answer sa pulong sa Ginoo o giyang gi-empty ang iyang mind. That's why Satan creeps in sa iyang mind. Og mao na to, nakanawa siya mga revelation gikan siyawa, og mao na nakaron na born ang religion Buddhism. Just to answer the question why there is evil. And we know, if you really study Buddhism, puro na transcendental meditation, puro na that is not based on the Word of God. If you want to only find out what is really good at all, mo na scenario, in human, there is nothing good at all. Kaya nga naman, we are born sinners. Amen ba mga makasasala? Kusuga nga ning amen. Once again, amen ba mga makasasala? Inay mo tapad, makasasala. Kaya katatanan, makasasala bitang tanan. Grabe sa pagsulti niya sa tapad doon, makasasala! Makasasala bitang tanan. So nabitaw, kinundo ko sa una, kato college pa ko, basta saba ka na kayo sa klase, ingnon mi sa mga maestro, makasasala! Paminaw! That's our nature. We are sinners. Mo na ka sa laktod nga pagkasulti, but actually, mo na nature sa tao. Ang tao, gusto makabaton o garbo nga para lang nga ma-perfect ang kinabuhi. Mo na kanidol sa Ginoong Jesus, Ginoo, unsa kay maayong buhaton? Nga para ko makabaton og eternal life. Unya day nakutana siya, ngano nakutana ka man ako unsay maayong buhaton, nga usa ra may maayo o kinsa ang maayo? Ang Dios. Which means bisag unsay buhaton sa tao, wala gyapon kaayohan nga padulungan. Batot sa sumpay nga gipakutanan sa answer ni Ginoong Jesus. There is only one who is good. If you would enter life, keep the commandments. Kabalo siya. Unya na yun, kinitawa na, kabalo siguro niya sa 10 commandments. Muna lagi siya, magkita lagi answer lagi nga para siya kagalingon ma-perfect siya. Ningon si Ginoong Jesus niya, keep the commandments, then kana bitaw out niya pun sa garbo, ngaya pakutubag, Ginoo, asa man ato, which ones? Ginoo, which ones? Yung tubag ni Ginoong Jesus, you shall not steal. You shall not steal. Pagsulti ni Ginoong Jesus, ana, barada siyang mind, check. Sumpay, you shall not commit adultery. Nasa siyang mind, okay, check. You shall not murder, check. You shall not commit adultery, check. You shall not steal, check. You shall not bear false witness, check. Tubag pa yun, honor your father and your mother, check. You shall love your neighbor as yourself, check. O ya, para niya perfect na.
Ingon siya, okay, kana tanan ako nang gibuhat. Check. Perfect. Perfect, Ginoo. Nakapasar ko, Ginoo. Sumala sa mga gipangingon, Ginoo. Perfect ko, pero sa may, what do I still lack? Gipang-mention tanan, sulti dito, para niya, perfect. Gusto pa yun siya ka. Para pa yun nga mas mo labaw. Pero Ginoo, sa may ako ang, pero Ginoo, napabay kulang? Nga para ba rich na ko ang kinabuhi? O sa may kulang na ako, Ginoo? O sa lakton siguro nga pagkasulti ba? Murata maghinambugay. Mao man gini, maghinambugay man gini. Simba ko kada Domingo, check. Wala ko i-record sa eskwelahan, check. Wala ko gipatawag sa guidance counselor, check. Wala ko nakasuwag pangawat, check. Wala ko nakasulay og droga, check. Wala ko naginom-inom, check. Wala ko nagsugal, check. Wala ko nagduwa og mobile games, check. Present ko sa church kada Sunday, check. Nag-serve ko sa ministry, check. Unya, unsa kasagaran sa tuang words nga magawa sana afterwards niya na, Doy, day, lapas sa kaslangit. Di ba? Mada kasagaran sulti, lapas na ka sa langit. Kung mada kasagaran, magkontesay sa unsay na buhat. Pero I tell you, bisag unsa pa'y buhaton, wa tay ayo. Kaya nga naman, no one is righteous, not even one. Bisag unsa pa na buhaton dihang maayo, wa ra gyud gihapon kapuslanan. Then, mamaguning kasagaran nga pagkabuhaton. Unsa nagipakita ni tawhana? Mura bitaw nangingon siya. Unsa may goal ani niya? Yes, Lord, kabalo ko sa 10 Commandments. Yes, Lord, kabalo ko sa unsay kanang dapat buhaton. Yes, Lord, nabuhat ako tanan. Pero unsa na yung pagtanaw sa iyang obedience? Ang pagtanaw sa iyang obedience, marabitag iyang kitanaw sa iyang obedience nga para mo qualify sa iyang self nga maayo siya nga tao. Para lang ka mo qualify sa iyang self nga righteous siya nga tao. That is the danger of being a self-righteous. Kabalo mo makaigsoon, I was once like that. And that's my testimony. I was once like that. Yung una na akong kinabuhi kaniadto. Kami sa kumakaigsoon, nanagko mi nga nasa Kristohanong pamilya. O kabalo mo, always gina-address ako out sa mo ang lima. I don't know lang, if tapabay mo object na kuan nga igsoon. Out kuno sa mo ang lima, ako kuno'y pinakabuotan. Ako kuno'y walay record. Mama na kasagaran ng sulti sa regarding sa kuha. Ako record sa eskwelahan. Ako, mention na lang ko ani, kani si Justin, nakakita man ng sumbagay. Anak pa ka nis pastor niya gisukmag. Sorry. Ako lang kini. Pero ako yung record. I was proud of that before. Ako kinabuhi sa una, eskwelahan, balay, simbahan. Eskwelahan, balay, simbahan. Eskwelahan, balay, simbahan. Di ko katong mall ko, wawad sa kwarta. Pero the danger ato mga igsoon, it develops me nga makabaton o kinabuhi nga murag self-righteous. Nga magtanaw ko sa uban, kusog na kay ko mag-judge sa uban. Di ka malangit kay palahubog ka. Di ka malangit kay inguna na kalaway ang imong kinabuhi. Dahil magtanaw ko sa kong kagalingon nga mura kog na dakong medal ba nga dala ba nga. Yan na yun, mura bitaw ka na mapaka-holy. Kana bitaw mura bitaw maglakaw-lakaw nga, mura bitaw magpaka-holy. Pero magtanaw sa uban.
Na-develop na ka kind of attitude. Nga murag para nako, I just want to live life for perfection. And then I realize, Lord, forgive me. I am not righteous at all. Kana, batayon naman na. Batayon na kan. Kana, batayon na the kind of attitude. Remember this. Nasahit kita ka salvation is not by good works. Di ba? Salvation is not by good works. Mo na nga, wala nagingon nga, agoy, ma-minus points ko ani sa langit, ma-plus points ko ani sa langit, ma-kuan ko ani sa langit. Kaya bisa kung sa buhato nimo, ang imong buhat, maon, dili yun na makapalangit nimo. Kay only Christ is the way for us to go to heaven. Ephesians. Madiretso na lang ko sa Ephesians 2:8-9. Di ba we know this passage? For by grace, you have been saved through faith. For by grace, you have been saved through faith. And this is not your own doing. It is a gift of God. Everybody say, gift of God. Ang grasya is gift sa Ginoo so that no one may boast. Not of works, not of your own doing. Kaya kung ang kaluwasan pa lang, sama atong rich man, nga mo ingon siya, nabuhat na makuratanan. I honor my father and mother. I do not steal. I do not kill. I do not murder. I love my neighbor as myself. Yeah, mo ingon siya, unsa ba akong kulang, nabuhat na makuratanan. Sama na sa ingon ani, nga muratag nga naglong, o kinabuhi based sa atong buhat. Not of works, so that no one may boast. Kaya nga naman, kaya kung ang kaluwasan na ipaagi sa atong buhat, pinagi sa atong buhat sa maayo, kitang tanan sa hinambugay magdaog ta. Di ba, nakantarag, sa hinambugay magdaog ta, ako waray Ilonggo ka, o Ilocano man siya. Ano naman, medyo minustaw ka maghinambugay. Medyo minustaw ka maghinambugay. Kita magaling ka lalahig lingwahe, maghinambugay, magkanita. May ko na, mga Cebuano, mga isog, mga Ilonggo ka, mga caring yun, te. Mga caring yun ka, maghambal, mga pinakalma lang ka, maghambal, te. Diregulato ka babalaan, ka nasuko na dahil siyaged. Waray, lahi po ning, kini mga waray, lahi po ning hinambog sa mga waray. Di ba mga waray? Puro mga nakalailahi. Puro mga hinambugay. Pero kung atong buhat sa kaluwasan, kung kaluwasan is pinaagi po sa itong buhat, pag hinambugay na lang po ta. Magkwanta, wagi ko kasaway na ng kinabuhi. I never disobeyed my parents. I never disobeyed. So now, here is me. Good job. Good job. Wow, perfect. Inay mo tapat, perfect ka? Are you perfect? Bisa ko sa na to, nobody is perfect. The goal, unsay garbo ni ining rich young ruler. Garbo for plus points. O kabalo mo, bisag Kristohano na ta, posible gyapon ang mahitabo sa tuwa. Plus points, plus points, plus points, plus points. Posible ni mo reflect sa tuwa. Plus points. But all we need is the grace of the Lord Jesus. We need God's grace. The pride for perfection, kini. The pride of possession. Nakuta na sa Ginoong Jesus niya, what do I still lack? So,
Ipakutana naman siya Ginoong Jesus. Ginoo, unsa pa may kulang sa kuha? O, nabuhat na lang yung tanan. O, sige, congratulations. Ginoo, unsa pa may kulang? Huwag mo na yung tubag. If you would be perfect, go. Sell all your possessions. Sell what you possess and give to the poor. Ibaligya tanan nimo kaptangan. O kang halin sa imong kaptangan ihatag sa mga pobre. O kung sa sumpay, you will have treasure in heaven. Aron sa sumpay, come, follow me. Gusto kita nga, ang imong ginapangita, what is the answer nga imong ginapangita of asking, what do I need to do for me to have eternal life? Unsay pinakamain nga tubag ni Ginoong Hesus? Mabay pinakamain nga tubag ni Ginoong Hesus niya? Go sell your possession. No, it's not. Ang pinakamain nga tubag ni Ginoong Hesus niya, if you would be perfect. Kung gusto nyo ka mga magando yung kinabuhi nga, unsay mong ginapaglantaw. Mao niya ang pinakamain nga tubag niya, come, follow me. Mao niya ang pinakamain nga tubag ni Ginoong Hesus, come, follow me. Kay in all encounter ni Christ, mao ginay-permit tubag ni Ginoong Hesus sa mga tao, come, follow me. Come, follow me. Wa magsulti nas pulong sa Ginoo, pa-member sa Eljor. Wa magsulti sa pulong sa Ginoo, serve sa ministry. Wa magsulti ang pulong sa Ginoo, pagkanta nito, unsay mo ma-serve dito sa church. Wa magsulti ang pulong sa Ginoo, paghatag sa simbahan. Wa magsulti ang pulong sa Ginoo, paghatag sa foundation. Pero ang gisulti ni Ginoong Jesus, come, follow me. But before nagsulti si Ginoong Jesus ni Ana, ngano nagsulti pamanggid siya? Gusto nimo nga maangkon ang kinabuhing walay katapusan? Kung gusto nimo para maging perfect, sige. Ibaligya nimo tanang kaptangan, apil imong BYD, apil imong BMW, apil imong pila ka karat na gold na singsing, apil ang imong pila ka bilyones nga balay, apil imong gold na pustiso, apil imong gold na kwintas, ibaligyan na tanan na nihatag dito sa pobre. Yan ito tanong, gold doon yung postiso, imbis ka pinangising-ising pa siya pag una kay, ayay, pa-perfect lagi ko ni, ang gold na postiso natago. Kaya pinangising-ising siya pag una, pero pagsulti ni Ginoong Jesus niya nga, ibaligyan tanang kaptangan na nihatag sa pobre, imbis gold na postiso. He went away sorrowful. Nindot kay itong opportunity niya, bakit para niya perfect na kay iyang nabuhat tanan. Pero pag sulti na Ginoong Jesus niya, ibaligya tanang kaptangan ninhatag sa pobre, ang iyang smile na proud na smile, na himong kagulanan. Ano man, he went away sorrowful. Kaya dito niya na-realize, di niya pwede ma-exchange ang iyahang kaptangan for the sake ni Christ. Di niya ma-exchange ang iyahang garbo sa kaptangan. Pride of possessions. I am not saying to you that there is an evil to have a possession. I am not saying to you that it is evil for us to have money. Is it evil to have money? Hello? Kadautan ba sa tao ang makabato ng kwarta? Kitsa na yung bank account na rin. Almost, majority na yung bank account. Dahil alam ko makuta na kinsay na ay 5 digits, kinsay na ay 6 digits, kinsay na ay 7 digits. Pero pakuta na, kadautan ba na sa tao ang makabato ni Ana? No. Remember this. But before ko mungadto niya naka-point mga igsoon. Remember, Jesus said also,
do not lay up for yourselves treasures on earth, where moth and rust can destroy, where thieves break in and steal. Yeah, masulti pa mo. Okay lang, pastor, kaya na mas bangko. Pwede naman ako na-store sa GCash. Sa GCash, gani, makawatan, makanitas GCash. Di ba? Dabi, nakasulay din nga nakawatan sa GCash. Pwede magani mawala. Where neither moth nor rust destroys, and where thieves do not break in and steal, for where your treasure is, there your heart will be also. I remember the story of a father. Nakapalit siya og bagong sakyanan. Ibotan na nato BYD. Halagi natin man niyang maayo ang car. Car wash. Yung gina-check you'd always. Until such time, nawala na ang enjoyment sa father and son. Pagabot sa time nga nakapalit og car, ang son, nagsugod na siya kasuya. Wala may time ang father sa kuha. Until such time, ang anak. Nakitan ang anak nga naa siya gi-right ragid sa finger dito sa car. Iyan kibaglis-baglis ang car. Nakakita samahan. Grabe ang kasuko samahan. Nakuha siya glatigo, nakuha siya stick. Gibunal-bunalan niyag maayo ang kamot sa anak. Gibunal-bunalan niyag maayo. Hangtod nga nabunog. Hangtod nga nabunog. Hangtod nga nasamad. Hangtod nga nakasamad-samad ang anak. Hangtod nga grabe kabunog nga nanay blood clot. Then gidala sa hospital. Then pagdala sa hospital, ang doktor naghatag na og desisyon, kinahanglan putlo ng kamot kay grabe ng blood clot, kay grabe nga pagkabunal. So wala in choice, kinahanglan putlo ng kamot. The next day, nilabay ang amahan sa car. Nakita niya dito ang gisuwat sa anak. Dito sa car, Daddy, I love you. But it's too late. The same hand na gisulat sa anak, Daddy, I love you. Mao sa itong hand, nagibunal-bunalan sa amahan. Nga katong hand, kinahanglan putlo na tungod sa blood clot. Asa naman napunta ang treasure sa amahan? Dito na sa car. Gibaylo niya yung anak sa car. Gibaylo niya ang kamot sa yung anak sa car. Mama na nakasulti sa pulong sino, for where your treasure is, there your heart will be also. It's not evil for you to have possession, but it is evil for the possession to have you. Balik ko na ko pagsulti. Everybody listen to this. It is not evil to have possession, but it is evil for the possession to have you. Which means, kung na-enslave na ka sa imong kabtangan, kung na-enslave na ka sa imong trabaho, kung na-enslave na ka sa imong achievements, mao na nailisod. Kaya nga naman, na-enslave na ka on whatever achievements that we have. That even ang pagsunod sa Ginoo, lisod na kaayo kay nga naman. Na-enslave na ta sa achievements. I cannot give you this challenge. Hello? I cannot give you this challenge nga ibaligyan niyo tanang kabtangan unless ang Ginoo na mosulti ninyo. I cannot give you the challenge today nga ipagawasan ninyo tanang bank accounts na ihatag diri sa front. I cannot do that. Ipagawasan niyo tanang ATM din ibutang diri sa front. Ipagawasan niyo tanang apil na mga yawi sa inyong sakyanan o sa motor, ihatag diri sa ihalad. I cannot do that unless the Lord will be the one to tell you. But what if kung inundyo ka na sa Ginoo? What if inundyo ka na sa Ginoo? Ambi ng yawi sa imong sakyanan. Nakadungog ligog yawi lagi.
Nakadungog lang kong Yahweh lagi nagtagingting. What if kung inon ka sa Ginoo, give me your bank account and follow me? Are we going to do that? Mo na ka nagsulti diri. Paglakaw sa rich man, he was sad. He was sorrowful. Unsay tabang ni Ginoong Hesus? It is easier. It is easier for a camel. It is easier for a camel to enter through the needle's eye. It is easier for a camel to go through the eye of the needle than for a rich person to enter the kingdom of heaven. At tawag ni Ginoong Hesus, masayon pa sa usa ka camel kamulapos sa mata sa dagom than for a rich man to enter the kingdom of heaven. By the way, unsa din nga kwanday, unsa din nga eye of the needle? Unsa nang eye of the needle? Let me explain to you a little bit sa background. Let me explain to you a little bit sa background. Before magod, remember, labi na sa Middle East, ang ilahang cities fortified. What do you mean by fortified? Ang ilang cities is surrounded by wall. Ang ilang cities is surrounded by wall. And maka-enter na ka sa city through a gate. O kabalo ba mo, nga in a lunchtime, ang gate mo sira na. Sirada na ang gate. Kaya mag-lunchtime po ng mga gwardya, sirada na ang gate, which means walay transaction nga mahitabo, which means walay business nga mahitabo niya, kaya nga naman, sirado ang gate. And when the time ka sirado ang gate, naay gamay nga door. Naay gamay nga door nga pwede dito makasulod o mauna ang gitawag nga the eye of the needle. Ang tawag ana nga portahan nga gamay nga kilid sa gate, sa nga musara ang dakong gate, dan kining gamay na lang nga portahan ang kanang ablihon, mao na gitawag nga the eye of the needle. So that's why sa mode of transportation ay ilang gamit kay camel. Karon naa sila'y ginatarget na oras. Nga dapat ang ilang gitransport through the camel dapat makabot dito. O ya, sirado man ang gate. Sirado ang gate. Bisan sa kagabay sa portahan, pugson. Bisan sa kagabay sa portahan, pugson ang camel nga pasudlon dito sa gamay nga door. Actually, this is the picture. If you can see this one, pugson ang camel nga pasudlon ani nga small door in order nga ang unsa ilang transaction dili malate. Bisan taas ang camel o di siya basod sa portahan, pugson nga ang camel i-bend ang iyang mga tiil. Bisan na siya dako nga sa nitawagan na siyang buko-buko. Bisan na siya dako nga hump, pugson nga ang camel pasudlon ana nga ang pasudlon nga sa eye of the needle para lang yun nga mabot ang target sa transportation. Muna sulti ni Ginoong Hesus, it is easier for a camel to enter through the eye of the needle, masayon pa ang camel nga mo paubos. Muna ilaktod nga pakasulti ni Ginoong Hesus, masayon pa sa usa ka camel nga mo paubos kaysa dato nga taas na kayo og garbo. Ang dato lisod na kayo paubson ang inyong garbo than for a camel nga pugson nga ang camel nga magpaubos para lang yun siya lahutay. Pero ang dato, mana kapakasulti na Ginoong Hesus, ang dato, pagkalisura sa dato nga magpaubos. Labi na nga nanagin ang pride sa treasure. Hoy! Ano limpyohon man ko nimo, ano man nga, paservisyoon man ko nimo sa simbahan, ay maghatag na ko kwarta, oy! Para pang snack ninyo. Masa man sa, ana ka kind of attitude?
Pastor, wala ko time for Bible study. Pastor, wala ko time for the Word of God. Pastor, di na ako magpa-disciple, Pastor, because my life is too busy. Pastor, di pwede, Pastor, kadang kay kong transaction karong adlaw. I cannot serve God because I have a lot of transactions today. Remember this. The love of money is the root of all evil. For the love of money is the root of all evil. But if we have food and clothing with this, we will be content. But those who desire to be rich fall into temptation, into a snare, into many senseless, harmful desires. For the love of money is the root of all evil. Unsa pagyoy sumpay? It is through the craving of that some have wandered away from the faith. Daha mga nadato ning biya sa pagtuo and pierce themselves with many pangs. Nibiya sila sa pagtuo. I think nakadungog naman siguro mo nga istorya, pero ako lang nibalikon, na yung sa katao nga nagpaampo sa pastor, Pastor, please Pastor, patabang ko nga po Pastor nga babalambon ko sa kunegosyo, na siya manukan, na siya babuyan, na po siya isdaan. Hala karon yan po sa pastor. Then the time ka naging successful siya sa business, wala siya musimba. Wala siya musimba. Wala siya nag-serve sa Ginoo. Yun siya nitabo, gibisita sa pastor, pagkabot nila sa babuyan, niya na ang pastor sa unahuna. Gibisita siya sa pastor, ang kining member. Pagkabot sa babuyan, ako unahuna man lang ang pastor, may tatakan kong karne, ani niya, ini ko man, kung kanusan na siya magkatay. Okay, may tagtagan ko ni karne. Hindi ko na member, Pastor, Pastor, kay perting baho sa tae. Nawala ang karne. Nabot sila sa manukan. Pag-abot sa manukan, nagunaw na Pastor, may tagaman lang kong itlog na ini. Nagunaw na sa Pastor, Brad, yampuan biya ka ha. May tatagan ko ni mo itlog ani. Maski lang usa lang katray, imong ihatag sa kuha. Yan na ang member, Pastor, Pastor, kay perting baho sa ite. Lakaw sila. Abot sila sa isdaan. Ayay, nanay isdaan, may tama kaunahon ni siya nga, ako rin nag-ampo, niya nga para magmalambuon ni siya. Ano na siya, may tagaan, malakog usa ka isda o duha ka isda. Ano na po ng tao, Pastor, Pastor, kay maslay ta diri, mahog tas fish pan. Loya, Pastor, wag yun siya na da. Karon ningabot sila sa lambalay, daka mag-iring. Niya na lang pastor sa member, Pastor, dakan ako ng, Brad, dakan lagi kang iring lagi, Brad. Ay, bita, Pastor, kay kabalo, biya mo ng iring, masugda na ganito kabuntis, magsigiog, panganak. Actually, number 1, kanang iring anang obedient na go and multiply. Kamasigi man ang panganak. Ikaduhara ang tao. Masigi man ang panganak ng iring. Karon paingon sa Pastor, Brad, daka lagi mag-iring, Brad. Bita, Pastor, daka kami mag-iring, Pastor. Si panganak, ay, Pastor, gusto kang iring, Pastor. Taka ko sa Pastor, taka ko sa kairing. Has ka, lagotas, Pastor, wa na mo balik kay imbis nga nangandoy manok, imbis nga nangandoy baboy, iring mo gihatag. But, the point is this. Some cannot follow Jesus because of perfection. And lastly, the pride of promotion. Di ba ning biya na tong dato? Everybody look at me. Di ba ning biya na tong dato? Kanagool na siya. Here comes Peter. Si Peter, kabalo mo ning Peter? Si Peter takles. si Peter nga Harley. Kabalo mo, kini si Peter takles. Bisa kung sala ipanulti nga di magunahuna. Ningon si Peter, Ginoo. Then Peter replied, Lord, see, we have left everything to follow you. Uy, abi na ko katurang rich man mo'y hambog, otrom sa nindis Pedro di ay. Ningon si Peter, Sir, see, we have left everything and followed you. What then we will have? Ang rich man, ningon, Lord, I have obeyed everything. What do I still lack? Si Peter, ningon siya, Lord, we have left everything to follow you. What then will we have? Lahay ang pakutana. Lord, nimbiya nami tanan. Ning sunod namin nimo, unsay among maangkon. Si Peter nangita man in exchange.
Kung ano yung magunigod, ang nature po sa tao, Lord, ako nagibuhatanan. Lord, nag-serve me nimo. Lord, 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 give up na namong tanan. Unsa exchange ani Ginoo? Kabalo mo, Peter was not in the right wisdom pagpangutanan ni ini. But Jesus did not rebuke him. Jesus said to him, truly I say to you, in the new world, what the Son of Man will sit, when the Son of Man will sit on his glorious throne, you have followed me will also sit on the 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. To cut the long story short, let me tell you this. Si Peter, nga nagsulti kang Ginoong Jesus, Sir, we have left everything to follow you. He was the same Peter that denied Jesus Christ 3 times. Si Peter, naghambog dire, Lord, we have left everything to follow you. But the time nga sa Ginoong Jesus, gidakop siya. O nakatubang siya dito sa court sa high priest. He is the same Peter that denies Jesus 3 times. Kung siguro ta ato nga sin, pwede siguro ito mainan si Peter. Di ba Pedro, lagingon ka sa Ginoo, you have left everything to follow Him. Anong imo siyang gidinay? 3 times! That's why I told you a while ago, bisag Kristohano na ta, bisag nagsunod na ta sa Ginoo, posible gihapon nga naay pride sa atoa. Nga makaingon ta, gibuhat na nakong tanan. Nag-serve na ko sa church. Naghatag na ko sa kong tithes. But you know what? Danger gihapon nga makabaton ta og pride. Sad to say mga igsoon, daghan ang mga tao nga nag-serve sa Ginoo in the long span of years nga para nila no need na nga mo guide nila. No need na nga mo correct nila. Can I have the music please? I tell you, you cannot grow. Kung nagyapon tayo, mura bitaw, naigarbo sa itong kinabuhi nga, muingon ta nga, Pastor, di naman ko magkinahanglan ni anak. Pastor, di naman ko magkinahanglan ni anak, nga tudloan pa ko nimo. Nagiyahan pa ko ninyo sa church. Pastor, kabalo na ko ni anang tanan. Nakaagi na ko ni anak. Kanan yung gibuhat karon. Ako naman nagibuhat sa una. Nag-evangelize ko. Nag-serve ko sa ministry. Ako na lang nagian. Di na ko kinahanglan ugihan pa ninyo. I tell you, si Peter, kung na ang nahitabo siya ha, ningon siya, I have left everything to follow you. Pero pagabot sa panahon, the time, kasi Ginoong Jesus, gidakop, he was the same Peter that denied the Lord 3 times. Actually, to tell you honestly, danger po na namo na mga pastor nga moingon mi pastor na mi. Nakalagad ako sa Ginoo for how many years, kabalo na mi ni ana. Then moingon mi nga nobody would already correct us. Then moingon mi nga di na mi kinahanglan nga sultian pa mi, di na mi kinahanglan giyahan pa mi. Even until now mga igsoon, bisa pastor na ko, I am still seeking for mentoring. Because I could not say I am already perfect in serving the Lord.
Wala, bantayon na sa kasing-kasing. Ang rich man, ningon to, Ginoo, gisunod na akong tanan. Ako nagibuhat. Pero pag-challenge sa Ginoo niya, go, sell your possessions. He went away sorrowful. Si Peter, lahi sa niya panghambog. Yang gipromote niya kagalingon, Lord, nagsunod na ko nimo, ning biya na ko tanan. Unsa may kabaylo sa mua ni ini Ginoo. But sad to say, he was the same Peter that denied Jesus 3 times. I tell you, bisag nagsunod na ta sa Ginoo, pero ang delikado, if naapay magpabilin, nagarbo sa toa. What is the pride that still remains in us that we need to be broken by it? Unsa pa man nagarbo? I tell you, even though kapila nakakatuig diri sa church, we cannot promote ourselves. Nga maayo na ta. We cannot promote ourselves. Nga ngilngig na kita. We cannot promote ourselves. Nga marag perfect na kita sa pagpangalagad. I tell you, if nag-build na og pride sa atoa, eventually, and just like Peter, we will fail. In closing, bantayan atong kasing-kasing. Di tayo makaingon, kaya bisang nangalagad na ta sa Ginoo for how many years? Di tayo makaingon, bisang pila nakakatuig nga nasa church. We cannot say, perfect na ta. We still need to be guided. We still need to be mentored. I tell you, you cannot be a disciple if we will not humble ourselves. Mabitang aningon to si Brother Jojo last Sunday. Sayon kay isulti pero perting lisura buhaton. Kaya nga naman, only few are willing nga magpaubos. Kaya nga naman, for you to become a disciple, you should be under your teacher. You should be under the lordship ni Jesus Christ. But if you are not willing to let go of our pride, we cannot really become a disciple. What is the pride that we still have in us today? Nga makaingunta nga, ayay, delikado na dahi ka, nag-build up na dinig pride sa kuha. Basig maingon ka, ay pastor, tiguwang na ko pastor, kabalo na ko niya na, mas taas pa kong experience kisa inyo ha. Nakana ko nagyan sa kong kinabuhi. Delikado kung ma-build up ng pride. In closing, what is your everything that you need to give up in order to follow Jesus? What is your everything? I tell you, salvation, and this is really the last statement that I would like to say. Salvation is free. Libre ang kaluwasan. Grasya sa Ginoo. Gihatag sa Ginoo ang kaluwasan kanato freely. But ang pagsunod ni Kristo will cost us everything. Again, let me repeat. Please take note of this. Salvation is free. Libre ang kaluwasan. Gihatag sa Ginoo nato. But ang pagsunod ni Kristo will cost us everything. Willing ba ta nga mo give up sa tong everything just for us to follow Jesus? Remember this?
The Lord Jesus gave His everything. The Lord Jesus gave His life for you and me. Gibiyaan niya ang iyang trono sa langit. Tanan, He gave up everything. His life on the cross. But the question is, are you also willing to give up everything for you to follow Jesus? Let's pray. Father, Ginoo, ikaw may kaisulti sa mo kasing-kasing, Ginoo. In this word, what do we need to give up, Lord? What do we need to surrender? Pasayloa kami, Ginoong Diyos, nga a lot of times nga mo nang gihimong excuse nga mong pagpangalagad diha kanimo. Ang among kasinatian sa among pagpangalagad for pila na katuig sa taas nga higayon. Nga nahimo ng karbo na mo, Ginoong Diyos, nga nakaagi namin ni Ana. Pero sa tinudan na Ginoo, nang inahanglan pag yun mas labaw ni mo, Lord. Di mi makaangkon, Ginoong Diyos, nga pila na namong katuig, Ginoong Diyos, perfecto na mi. All we need the more, Lord God, is your grace. We don't want to fail, Lord God. Nga makaingon mi, Ginoong Diyos, nagsunod na minimum for pila katuig. Sama ni Peter nga nagsulti siya, Ginoo. We have left everything to follow you, but still he is the same Peter that denied the Lord Jesus 3 times. Busa, Ginoo, tabagi kami, Ginoong Diyos, nga magbinantayon sa mong kasing-kasing to give up everything, O God. Lead us, dear Lord.